Dalawang kabataang babae ang nagsumbong sa akin na sila'y pilit pinagamit ng droga at hinalay sa loob ng Manila City Jail. Bayunay, hindi po ako makapaniwala pero mabilis itong napalitan ng matinding galit dahil ang huling lugar na inaasahan mong may krimeng magaganap ay sa loob ng kulungan. Kung hindi tayo ligtas mula sa mga nakakulong, sa mga nakalaya pa kayang mga halang ang kaluluwa? Abril 25. Magkasama sina Leslie, 18 taong gulang, at Antoinette, 17 taong gulang, na naglalakad sa may Bulusan Street, Loma, Quezon City. Katatapos lamang nilang tumulong sa kampanya ng Sangguniang Kabataan nang masalubong nila si Arturo Morante, isang taxi driver. Pinasakay niya muna kami sa taxi niya. Sama niyo na si Leslie. Di pag-upo po namin ng taxi, kwento siya ng kwento hanggang paikot-ikutin niya yung taxi niya. Sabi niya gano'n, teka lang, may pupuntahan lang ako. Ba't sinama mo pa kami? Basta, gano'n. Pagdating namin, may pinasok kaming iskinita sa may recto. Yung nalaman namin City Jail pala yun, nakita namin nakasulat ng Manila City Jail. Tapos sinabi ni Turing na guwanggap daw kami na pamangkin ni Gary. Kakausapin lang daw niyo. Nang banggitin ang pangalang Gary, madali ang naging pagpapasok sa kanila sa loob ng bilangguan. Kasi may gwardiya po ron, tinatakab po kami sa kamay. Tapos merong sa loob ng kulungan may lumabas. Parang may escort kami makapasok doon sa loob. Ito ang selda 3 sa loob ng Manila City Jail. Ayon sa dalawang biktima, dito sila ipinasok at dito sila ginahasa ng isa sa mga bilanggo. Ano ang lihim ng selda 3 noong buwan ng Abril? Sa loob ng kubol ni Gary Kempis Albir, dinala ni Arturo Morante sina Leslie at Antoinette. Natakot po ako nung nagkagulo sa loob ng City Jail. Bakit? Hindi ko po alam eh. Nag-rumble po doon sa labas. Natakot po ako. Sabi ko, gusto ko nang umuwi. Pagagalitan ako. Sinabi, mamaya na lang muna. Kasi meron pang gulo. Tapos nung uuwi na kami, may nag-rumble sa baba. Yung away. Tapos yung sisilip kami, sabi niya gano'n, huwag na kayong sumilip baka, sabi po ni Gary sa kanito, huwag kayong sumilip baka may makakita sa inyo. Parang talagang balak na ni Gary yun na magkagulo sa loob para hindi kami makalabas ng dalawa. At habang nasa loob ng silid ni Gary, pinilit umano silang humitit ng shabu. Pinilit na kami. Sige na, gano'n, mag-ano na kayo, wala daw kami pakasama. Sabi ko, bakit po? Tapos yun po. Pinasingot kayo? Sa bibig. Ano? Higupin daw. Sa bibig? Hinigup niyo? Opo. Tapos yun. Anong naramdaman mo? Ano to? First time mong nakahigop na shabu? Opo. Anong naramdaman mo ngayon? Yung parang nalamig po yung loob ng katawan ko, tapos parang namamanhid. Pinano po kami dalawa ni Antoinette. Tapos noon, yung isang hits ko lang, biglang nalalamig na ako. Nangihina na ako. Sinabi kulang pa rin yan. Bitin daw. Kaya nag-tense daw ako. Sinabi ko, hindi ko na kaya. Hindi na ako makatayo nun eh. Dahilan upang ang panghihina ng dalawa'y samantalahin ng mga hayop, si Gary kay Leslie at si Arturo kay Antoinette. Bali si Turing ang sa'yo. Si Leslie dun kay Gary. Hindi ka na nakalaban. Hindi na po. Bakit? Bakit? Nangihina ka na? Opo. Tubig na, tubig. Kinabukasan inilabas na ang dalawang dalagita sa kulungan. Ayon kay Antoinette, may nakita siyang inabot si Arturo o Turing sa gwardya. May inabot din po ulit yung mama doon sa mga gwardya. Pera, 500 sa Hindi ko po napansin kung ano yun. Ang sabing ganun, o ba't ngayon nyo lang pinalabas ng dalawa? Tapos yun, may inabot. Ito na, pinabibigay ni Gary. Kakaiba ang tanawin sa loob ng Manila City Jail. Ang mga bilanggo ay magkakahalubilo. Walang mabigat o magaan na kaso. Lahat sama-sama. Sa bawat selda, walang kulong na rehas na makikita. Pawang mga kubol na ang mga bilanggo mismo ang nagtayo.
Ito ang kubol ni Gary Alvir. Itinuturing na VIP sa Selda 3. Ayon sa salaysay ng dalawang biktima, dito sila ginahasa sa loob ni Gary at Arturo. Ayun ang kwento nila. From the very beginning, yung kwento nila is wala naman talagang katotohanan yun. Na they're just fabricating stories left and right na I just couldn't imagine how come hindi na-imbestigahan ng proper authorities to kagad na I mean for a rape incident to happen here sa city jail, it's next to impossible. Bagamat inamin pa ni Gary na kilala niya si Arturo o Turing, hindi ito nagdala ng babae sa kanya noong Abril 25. Pero there was no 16 or 17 years old na dinala si Turing dito. I don't even know these two girls that allegedly has been pointing me na ako nang rape sa kanila. Subalit nang ipaturo ng Brigada 7 ang mukha ni Gary kay Antoinette sa monitor, positibo niya itong tinukoy. Batay pa sa salaysay sa Brigada 7 ni Leslie at Antoinette, untouchable itong si Gary sa loob ng Selda 3. Marami po siyang gamit sa loob. Kasi pagkaalam ko po na bawal magdala ng gamit sa loob. Anong mga nakita mo? Meron po siyang TV, may cellphone siya, meron siyang Betamax. Subalit itinanggi ito ng hepe ng Bureau of Jail Management and Penology, Chief Superintendent Silas Laurio. Oo, wala yan. Kasi every week nagkakandak sila ng Upland Greyhound. Every week siguro 3 times o 4 times ang ginakandak nilang Greyhound sa mga silda. Kasi nga yung pina-plug out namin yung lahat ng kontraband. Humingi ng permiso ang Brigada 7 kay Gary na makuhanan ang loob ng kanyang silid. At ito ang tumambad sa amin. Sa initial investigation ay sinagawa ng Manila City Jail. Lumilitaw na walang panggagahasa na naganap sa loob ng Selda 3 noong Abril 25. Batay sa kanilang mga records at logbook, walang Leslie o Antoinette ang nakapasok ng 10 oras ng gabi sa bilangguan. Sabi ko, imposible, but we are not discounting the claim. We are not discounting the claim. Imposible. Dahil nga sa loob ng jail, siyempre kahit sinong tao makasabing imposible. But we are not discounting the claim of our beloved senator in his privileged space that there is a crime committed of rape inside the Manila City Jail. And for those witnesses who was raped or lumitaw sila. Don't be afraid to show up that they will have to testify for to those who committed the sin. Hindi kami hindi kami maging sibakin itong mga empleyado o pagkasuhan itong mga preso kung sino ang nag-commit nito. Hindi kami we will try to hide them, no? Maging ang mga pinuno ng Selda 3 ay kumampi kay Gary Alvir. Kung ginasa ho dito, sisigaw yan. Siyempre, bawal sa amin dito. Ang dalaw dito, ginagalang namin. Sa totoo, wala pong dumadalaw sa kanyang babae. Kasi araw-araw po nandito po yung asawa niya eh. Subalit hindi natatapos sa Manila City Jail ang sabwatan. Maging ang Substation 1 ng dalawang pulis ay sangkot sa kontrobersya. Ayon sa pamilya ng mga biktima, noong araw na na-recover sina Leslie at Antoinette, kasama sa sumundo itong si Arturo. Inirereklamo din nila kung bakit pinakawalan pa ni SPO Fornedita Balagbi si Arturo sa kabila na nasa custody na nila ito. Talaga pong na-release namin yon dahil lumampas po tayo sa oras ng detention dahil hindi po bumalik yung complainant. Nung binigyan ko po ng request for medical certificate sa NBI, mula po noon hindi na po bumalik. Iniwalat pa ni Balagbis na batay sa sarili niya investigasyon, hindi pinuwersa ni Arturo ang dalawang babae. Sa investigasyon ko po, anong pong ma-recover na namin yung dalawang batang babae po, ay lumalabas po na yung isa doon sa batang babae ay boyfriend nung Arturo. Lumalabas po doon na talagang kusa lang sumama yung dalawa. Sa kasalukuyan ng Manila City Jail may bago ng warden sa katauhan ni Chief Inspector Warlito Mosende. Ipinangako ni Mosende ang pag-iigpit na seguridad sa paligid ng Manila City Jail. Sa obserbasyon ko lang,
Dahil talagang nakikita ko naman na pinatupad ng maayos itong guidelines dito sa visiting hour. Parang imposible. So, baka rin nangyari yun. Hindi ko hindi ako makapag-comment ng kwan dyan na diretsahan dahil hindi ko rin alam kaya wala pa ko rito noon. Kahapon ay sinimulan na ng Senado ang investigasyon at nakita ang pangangailangan na mareforma ang jail system doon. Hindi nagustuhan ni Senator Juan Clavier ang posisyon ng taga-Bureau of Jail Management and Penology kaugnay ng naganap na krimen. Lantaran na tayo. Nasa dyan bayaran eh. Magkano ba binayad para magandang accommodation? Ano ba ang bayaran dyan para sa ganun makapagpasok na ganitong mga teenagers? Ganun ang usapan dyan eh. Huwag na tayong maglulukuhan dahil sa maglulukuhan tayo, we cannot solve our problem. Sinabi sa inyo. Subalit habang naghahanap ng kasagutan ng ilan kung naganap ba o hindi ang krimen, patuloy naman ang paghihirap ng damdamin ng dalawang biktima. Masakit po. Dahil ayaw po nilang maniwala eh. Saka marami pa silang bibiktima, hindi lang ako. Huliin sila. Patayin. Marami pa silang bibiktima ng ibang babae. Malakas daw po sila. Malakas ano? Laban nila dahil may sama niya tapos sila 14K daw po sila. At para naman kay Gary Alvir, I hope na when all this is over, I guess you guys can go back to your own life and I have to face whatever's left of mine. Kasi wala na, lang ako na the way everything is done, the way everything was na sa dyaryo ba na parang hindi ako makapaniwala it's happening to me na. Para sa Brigada 7, ako naman, Arnold Clavio, reporting. Ito po sagutin ninyo ngayon. Ano parusang ipapataw natin sa mga salarin na nakakulong na gumawa ng panibagong krimen? Kulong? Ikukulong ang nakakulong? Ikukulong natin ngayon yung mga nagkonsinte. Magbabalik po ang Brigada 7 matapos ang ilang paalala.